So, ang sitwasyon daw po ngayon ng Pilipinas at China pagdating po sa West Philippine Sea ay posible umanong lumala at humantong pa sa mas delikadong sitwasyon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay. Sa pag-usapan po natin ito ngayon, itong pinakamahalagang usapin ngayon sa ating bansa. Pagdating po sa teritoryo ng Pilipinas, dyan sa West Philippine Sea. Ito po yung nasa sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas na pinagpipilitan ng China na agawin. Ngayon mga sangkay, ayon po sa report, posible daw po itong lumala. Ang tanong dito, ano kaya ang tinutukoy dito mga sangkay na posibleng lumala? Hahantong ba sa digmaan nitong sigalot dyan sa West Philippine Sea? Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to mga sangkay, andyan lamang po yung subscribe. Pindutin nyo po yan. Then pindutin nyo rin po yung bell at pindutin nyo po yung all. Okay? At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Alright guys, eto na nga po. So usap-usapan po ngayon itong pinakabagong ginawa ng China. Na kung titingnan po natin itong larawang ito mga sangkay, ito po yung Pilipinas. Ito po yung barko ng Pilipinas, ito po yung China. Ito po yung CCG kung tawagin. Chinese or China Coast Guard. Binomba po ng tubig. Malakas po yan mga sangkay, water cannon. Ngayon, ito daw po yung pinakamalalang insidente na nangyari dyan. At ayon po sa mga eksperto, posible para po ito lumala. Pinakamalaking insidente sa resupply missions ng bansa ang turi ng National Task Force for the West Philippine Sea sa nangyari noong March 5 kung saan 4 ang sugatan kasunod ng pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa Onay sa May 4. Diba? Tapos ito pa, mga sangkay. Nagbanggaan din ang 2 barko ng Coast Guard ng Pilipinas at China. So, sa ngayon, yan muna. Pero kung titingnan po natin, yung mga nagaganap, simula pa po, nung mga nauna pa, mga sangkay, mukhang may patutunguhan po ito na mas malala pa. Kasi habang tumatagal, lalo pong lumalala ang sitwasyon. Nung una, mga sangkay, ambahan lang to salitaan. Pero ngayon, mga sangkay, eto na. Sakitan na po. Kasunod ni Philippine Sea. Okay. So, ayan po mga sangkay ang naging panawagan ngayon ng China. Which is, naibablog din po natin ngayon pagdating po sa global update. Na itong China nga po, inutusan na po yung kanilang mga hukbong sandatahan sa karagatan na maghanda na po sa digmaan. So, sino kayang tinutukoy dito? Kasi mayroon din pong India Yung India rin po, ngayon, lumalala yung kanilang tension pagdating po sa border. Dati na rin nagbaba ng ganitong utos si Xi. At sa opinyon ng maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal, malabong gera na ang ibig sabihin nito. Ano daw? Malamang gera na o malabong gera na? At sa opinyon ng maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal, malabong gera na ang ibig sabihin nito. Okay, malabong gera na daw po ang ibig sabihin nito. So ano kaya ang ibig sabihin nito mga sangkay na pinaghahanda na po ni President Xi Jinping itong kanyang mga kasundaluhan. At ngayon, mga sangkay, makikita po natin yung aktibidad nitong China sa ating teritoryo na lumalala. Rhetoric po yan, matagal na pong paulit-ulit din yan na sinasabi nila. Yan ay parang regular din yan na parang nagpapakitang gilas doon sa kanilang mga military leadership. So tayo, kumbaga kalma lang tayo, carry. Okay. Kalma lang tayo mga sangkay, ayon po kay Professor J. Batong Bakal. Kumbaga, noon pa naman daw, ginagawa na po ito ng China, itong mga pagbabanta, prepare for war. Kalma lamang daw po tayo. Kumbaga, nagpapasikat lamang daw po yung China. Ayon po sa kanya. Lang. Well, ano yan, masanay na tayo dyan. Actually, may punto to mga sangkay. Kasi, kahit ako, hindi ko rin maisip na ang China ang magsisimula ng digmaan.
Kasi masasayang po yung kanilang mga pinuhunan para po lumago yung kanilang bansa. Alam nyo ba mga sangkay na ngayon ang China? Isa po sa mga malalagong bansa sa buong mundo. Pag pumunta po kayong Amerika, ayon po sa kaibigan natin, pumunta siyang Amerika, pumunta rin po siyang China. Alam nyo yung kwento niya? Walang sinabi daw po yung Amerika. Sa ganda, lalong-lalo na po sa syudad. Sobrang high-tech na daw po ng China. So, ang nakikita ko dito, hindi siguro magsisimula ang China sa digmaan kasi para po silang isinubo po nila ang sarili nun sa apoy kung sila ang mag-uumpisa. Masasayang ang kanilang mga ipinundar para lumago ang kanilang bansa. Hindi naman to parang laro lang ng mga bata na kung merong nangyari, may napitik ka, gera patani na yung dalawang pamilya, no? Okay. So, magkaiba po sila ng sinasabi. Yung isa, yun po yung nakikita niya, mukhang malabo naman sa digmaan. Pero itong isa naman, sinasabi niya mga sangkay na mas mabuting paghandaan ng Pilipinas. Ito rin naman po ang ginagawa ngayon ng ating bansa. No? Nagpapalakas po tayo ng sandatahan. So let's just hope tama yung sinabi ni Professor J. Batumbakal na it's a rhetoric. But of course, as an academic, we have our different opinions. Ngayon, magkaiba po sila ng opinion. Kumbaga, let's just pray na sana hindi totoo yung o kaya tumama yung kanyang sinasabi na walang digmaan na magaganap. Pero siya, mga sangkay, may nakikita po siyang iba na mukhang possible umabot po sa digmaan itong problemang to. But let's just hope and pray na hindi po yan mangyari. Regarding this matter, let's hope for the best and let's expect for the worst. No, Ayan ang nga po. Let's expect for the worst. Ibig sabihin, nakikita niya mga sangkay na mayroon pong delikadong patutunguhan itong nangyayari ngayon. prepare for the worst. Ayan. Ang sabi po niya dito, Economic Zone. Ito ay para matiyak na mapakikinabangan ng mga Pilipino ang mga bunga ng likas na yaman ng bansa. kasi alam niyo mga sangkay, itong West Philippine Sea, punong-puno ng yaman. Kaya naman mga sangkay, pinag-aagawan po ito ng, mga nag-aagaw-agaw dyan. Merong Taiwan, merong China, may Pilipinas, may Vietnam, at marami pa pong ibang mga bansa dito sa Southeast Asia. Ganyan po kahalaga ang position nitong West Philippine Sea. Bahagi ng CIDC ang pagpapalakas ng presensya ng mga militar sa Batanes, ang dulong isla ng Pilipinas malapit sa Taiwan. Ayan ito talaga. Sobrang lamit daw na ito, mga sangkay sa Taiwan. Kaya kung magbabanggaan ng Taiwan at China, kung sa kanila po magmumula ang digmaan, madadamay din po talaga tayo. Papanahon na ito ayon sa mga eksperto. Imagine yun. Actually, mas pabor ako sa sinasabi ni yung professor from Lasal. Mas mga sangkay, mas mayroon pong punto na paghandaan po talaga. Kasi hindi po natin alam Kahit sabihin po natin na malabo naman ang China na sila ang mag-umpisa, pero mas mabuti nakasisiguro no? Po ay talagang nakapwesto dun sa napakahalagang Luzon Straits, no? Diyan po nagdadaan ang kalakihan ng maritime trade, no? Mga na pumapasok sa South China Sea at West Philippine Sea. Samantala, kinalampag ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard ang mga opisyal ng pamahalaan na tumindig at magsalita sa umano'y pambubuli ng China sa mga Pilipinong sundalo at mga mangingisda. Mayon. Michael Delizo. Okay. So, ayun. Ano ang inyong komento dyan, mga sangkay? Kayo ba? Ano naiisip nyo? Posible kaya, mga sangkay, na humantong talaga sa digmaan itong nangyayari ngayon? Sa pagdating po sa Pilipinas at China? Or nakikita nyo mga sangkay na hindi po ito mangyayari? Well, kung ano man ang inyong mga opinion, libre pong magkomento sa ibaba. Binabasa po natin yan. Okay? So, bago tayo magtapos mga sangkay, pakisubscribe po yung isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Nag-upload po tayo dito ng mga impormasyon na nasusulat po sa Biblia, lalong-lalo na po yung mga nangyayari sa ating mundo ngayon. So, hanapin nyo na lamang po ito. Then, click the subscribe, click the bell, and
click all. Okay? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.